Kamusta po kayo mga kababayan? Ito yung part 2 or continuation ng ginawa kong video tungkol sa ginawang comment ni Attorney Regal Oliva tungkol dito sa na-deny na interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung unang statement ko doon sa video na yon, binigay ko lang sa inyo ang aking pakiramdam nung pinanood ko ang video ni Attorney Oliva. Ngayon, let's go straight to the issue. Yung tungkol sa sinabi niya, comment niya tungkol dito sa pag-deny ng ICC na bigyan ng interim release ang ating Pangulo. Sinabi ko na sa inyo, nalungkot talaga ako nung napanood ko yung kanyang video. Sa totoo ay talagang ako'y kinalibutan. Hindi lang dahil yung mga comment niya ay hindi lang laban sa dating Pangulo natin, but ito ay parang napakasakit kung isipin ko na kung halimbawa ordinaryong tao yung nakakulong doon at gusto nating iuwi yung tao na yon, wag na muna nating isipin na ang nakakulong doon ay dati nating presidente. Kaya nung talaga inintindi ko kung anong gusto niya sabihin, talagang ito ang sinabi niya at sinulat ko, kumuha ako ng note. Ang una-una na naging response ko doon sa unang video, yung sama ng loob ko dahil sa una niyang sinabi kaagad na ito daw kaso ng ating dating Pangulo Duterte ay hindi daw politiko, tungkol sa batas yun. Kaya nabanggit ko nga, kung batas ang pinag-uusapan, nasaan ang batas? Kung nangyari yung nangyari noong nakaraan, para madala ang ating Pangulo o Pilipino, gawin natin isang Pilipino na dating Pangulo sa ibang bansa. Yun ang nag-trigger sa akin na gumawa ng first video. Ang pangalawa na sinabi niya, and the law grant gaano kakalakas doon does not kneel before power. Ang ibig sabihin niyan, kung noon daw, diretsuin na natin, na ang isang tao kagaya ng ating presidente ay may power daw, okay? Hindi daw kailangan makiusap, okay? Sa mga foreigner, para maibigay sa kanya ang karapat-dapat. Kasi gaano kalakas noon does not kneel before power. Kasi sinasabi niya, mas powerful daw ang ICC kesa sa bansa natin. Sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Dahil tayo Pilipino, ito ang ating bayan. Kung sino man ng bansa ang pumunta sa atin at isukob tayo sa kanila, hindi tayo papayag. Okay? Kung sakali na mas malakas sila, gagawa tayo ng paraan para lumaban. Yun ang nasa kalooban ko. Yun ang interpretation ko rito eh. Tapos sinabi niya, how can the court be at ease when even his own family, sinasabi niya rito, paano daw ang korte, ang ICC, kung mismo ang kanyang pamilya, okay? Lalo na, the sitting Vice President herself, Vice Presidente, ang nakikiusap at lumalaban, okay? Ginagamit ang batas para labanan ang ginawa nitong ibang bansa sa isang tao na kung mismo ang anak ang nandun na lumalaban. Sinabi niya rito, has publicly denounced the ICC's jurisdiction. Sabi ni Attorney Oliva, isipin mo, Vice President pa nandun, siya mismo ang lumalaban na sinasabing mali ang ginagawa niyo, wala kayong jurisdiction sa bansa namin. Wala. Kaya kung lilitisin ang kanyang ama, hindi dapat dito, kundi dun sa bansa niya. Yun ang pinaglalaban niya.
Ang sinasabi ni Attorney Oliva, hindi daw dapat siguro. Baka naka-apekto daw yon kaya nagalit o kaya sinabi ng ICC na wag na nating bigyan siya ng interim release. Yun ang sinasabi actually sa isip at sa salita ni Attorney Oliva. At lalo na, sinabi niya, nung sinabi daw ng anak, si Vice President Duterte, na sinabi niya, we will not surrender. We will not surrender him. Hindi namin siya isusuko. Ano sinabi ni Attorney Oliva? Naku, masama pa yan. Kaya siguro daw nagalit. Ba't magagalit, Attorney Oliva? Akala ko ba pinag-uusapan natin batas? Bakit yan ang sinasabi mo? Emotion na ang sinasabi mo, Attorney. Hindi na yung batas yan. Dahil ang binabanggit dito mismo ng abogado ng dating Presidente Duterte at mismong anak na ating Vice President si Sara Duterte, hindi dapat siya dito ikulong at dito gagawin ang korte, dito ididemanda at dito kakasuhan, di ba? Hindi dapat dito lilitisin. Ibalik natin siya doon kung saan siya dapat nililitis kasi doon siya gumawa ng krimen na sinasabi ng ICC. Pero tandaan niyo mga kababayan, nasa batas, a person is innocent unless proven guilty. Kaya lahat na nangyayari mula nung dinala ang dating Presidente Duterte sa The Hague hanggang ngayon, siya pa rin ay inosente sa lahat ng akusasyon na sinasabi ng ICC. Ang nakakapagtaka nga, mismo ang dating ngayon ombudsman ang nagsabi na hindi na natin kakasuhan ang dating Presidente Duterte. Bakit? Dahil wala daw ebidensya tayo. Pabayaan na lang siya doon sa Hague. Siguro daw sila may ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya ang taga-ibang bansa? Dito nangyari ang sinasabi nilang krimen. Tapos tayo mismo nagsasabi wala tayong ebidensya. Okay? Alam mo, Attorney Oliva, ang talagang nakasakit sa akin, hindi lang bilang isang Pilipino, at hindi lang nakikita ko ang relasyon ng isang ama at saka isang anak, na dapat yun ang ituro natin sa ating mga anak at mga apo, na hindi dapat maputol ang pagmamahala ng ama at anak maski na anong mangyari under any situation. Pero sinasabi niyo, pahamak pa ang ginawa ng isang anak para lang sagipin ng kanyang ama. Pero ito ang pinakamasakit. Nung sinabi mo, Attorney, when a man's record, ibig sabihin ng presidente, is one of defiance, ibig sabihin nagsuway siya. When his legacy, ang ibig sabihin yung pinamana niya sa atin, is marked by namarkahan ng libo-libong, is marked by thousand of deaths, libo-libong namatay, libo-libo, Attorney, sinabi mo, without trial, na walang trial. Okay? The court, ICC yon, may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Sino ka? Hindi ka naman ang judge doon, Attorney. Bakit ka nagsalita na parang ikaw ang hukom laban sa dati nating Pangulo ng Pilipinas? Mga kababayan, kayo na mismo magsasabi. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. All the Filipinos nandito sa Pilipinas at nasa labas, abroad. And please God bless the children, the future generation of this country. Maraming salamat po.